Kwento ni Erning. Walang eksaktong taon, lugar, ng Cagayan de Oro. May ibang tema ng kwento natin ngayon mga kaiwaga. Subalit patungkol pa rin ito sa kaiwagaan na mahirap nga namang paniwalaan. Ngunit nasa sa atin na yun kung maniniwala tayo o hindi. Ang mahalaga ay nailahad ni Erning ang patungkol sa kanyang sariling karanasan na nagbago sa kanyang buhay dahil sa isang batang duwende na patuloy na nagbigay sa kanya ng biyaya hanggang sa makamit niya ang buhay na kanyang pinapangarap na magpahanggang sa ngayon ay kasama niya pa rin ang mabuting lamang lupa. Simulan natin ang kwento magmula ng bata pa si Erning at kung paano silang nagkakilala ng kanyang kaibigang duwende na nagbigay sa kanya ng maginhawang buhay. Erning, gumising ka na. Baka malate ka na sa iyong eskwelahan. O Polo, tatayo na po ako. Nasaan na po ba si Ine at si Itay? Ang batang ito, matagal nang namayapa ang nanay at tatay mo. Paulit-ulit kong sinasabi sa iyo, tanggapin mo na sa iyong puso't isipan na dalawa na lamang tayong magkasama rito dahil sa aksidenteng pagkabangga ng sinasakyang bus ng iyong nanay at tatay. Sorry Polo, pero kung mayaman lang po sana tayo, hindi na po sana napahamak si nanay at tatay dahil sa paghahanap buhay po nila sa malayong lugar. Sana po hanggang ngayon, magkakasama pa rin po tayo. Wala na tayong magagawa roon, Apo. Ipinanganak tayong mahirap, mamamatay din tayong mahirap. Sige na't maganda ka na. Sasabay na akong paglalakad sa iyo patungo sa paaralan. Ilalako ko pa itong napitas kong talbos ng kamote, pati na rin itong talbos ng kalabasa. Nasa 8 taong gulang ako ng mga oras na yon. Bitbit ang baong kamote na nakabalot sa dahon ng saging. Yun ay para sa aking pananghalian. Dahil na rin sa sobrang hirap ng buhay namin noon, isa pa'y matanda na si Lolo na nagbebenta-benta na lang ng gulay para lamang may maibili kaming bigas. At habang naglalakad na nga kaming patungo sa paaralan, sinasabay na ni Lolo ang pagtitinda ng gulay. Kaya naman kitang-kita kong sakripisyo ni Lolo. Mabuhay lamang kami sa malinis na paraan. Sige na Erning, pumasok ka na sa paaralan mo. Dito lang ako sa labas ng gate. Ibebenta ko lamang lahat ng ito para mamayang gabi ay may mailuto kong kanin para sa iyo. Sige Polo, wag niyo na rin po kong hintayin dito kapag naubos na po yung paninda ninyo. Kaya ko naman na po umuwi eh. Wag niyo na po kong alalahanin. Sigurado ka bang kaya mo na umuwi? May kalayuan ng tahanan natin dito. Baka kung san-san ka magawi. Hindi Polo, kabisado ko na po yan. At saka marami naman po kong kaklase. Sasabay na po ko sa kanilang papauwi. Sige, ikaw ang bahala po. Sa bagay, nagbibinata ka na. Ang pakiramdam ko kasi batang paslit ka pa rin na kinakailangang palaging alalayan. Sa makalipas na ilang oras, sa pagtunog ng bell para sa aming recess, sinisipat ko si Lolo sa labas ng bakod ng gate. Wala na ito roon. Siguro naubos ng kanyang panindang gulay. Maya-maya pa'y niyaya ko ni Piling, ang babae kong malapit na kaklasmate. Gayon din itong si Baste. Kaming tatlo ang malalapit sa isa't isa sa loob ng aming paaralan. Erning, halika na. Bili tayo ng pagkain doon. May mga panindang masasarap na kakanin. Bilisan nyo ng dalawa dyan. Baka maubusan tayo. Ang dami nang bumibili. Sige lang, maupo lang ako rito sa loob ng paaralan. Magbabasa lang ako ng libro. Busog pa kasi ako eh. Anong busog ang sinasabi mo, Erning? Kanina pa nga tumutunog yung tiyan mo. Sige na, libre ka na namin ni Piling. Sige na, Erning. Tumayo ka na dyan. Kami nang bahala ni Baste. Alam namin gutom na gutom ka na. Alam ni Piling at Baste ang sitwasyon ko. Pero kahit na ganun pa man, hindi nila ako nilayuan. Bagkus ay tinutulungan pa nga nila ako patungkol sa aking sitwasyon. Hanggang sa pagsapit ng hapon, papauwi na kami noon. Kasabay ko si Piling at Baste. At nang magpaalam na nga sila, dahil sa ibang direksyon naman ang daan, patungo sa kani-kanilang tahanan. Erning, dito na ako. Ako rin, Erning. Mag-ingat ka na lang papauwi ha. Sige, salamat sa inyo. Bukas na lang ulit. Nang magawi ako sa isang malaking puno ng sampalok, may narinig akong sumisitsit at tinatawag ang aking pangalan. Paulit-ulit akong lumingon sa aking likuran
Subalit wala akong makita kung sinong tumatawag sa akin ng hapong yon. Kinabukasan, inaapoy na ako ng lagnat. Hindi na ako nakapasok noon dahil sa sobrang sama ng pakiramdam ko na wala namang ibang dahilan kung papano kung nagkasakit. Ano bang ginawa mo, Erneng? Baka naman kung saan-saan ka pa nagsusuot kahapon kaya ka nilagnat. Ay nakong batang ito, wala na nga tayong maibiling pagkain. Nagkasakit ka pa. Paano na tayo ngayon, Apo? Lo, baka po pwede nyo na lang po kong dalahin sa albularyo. Lagnat lang naman po ito eh. Baka nabati lang po ko. Wala naman po kong ibang dinadaanan kung di dun lang. Tumiretso na nga po ko rito eh. Kaya hindi ko po alam kung paano po ko nagkasakit. Hindi rin naman po umulan kahapon. Sige, isuot mo muna itong pajama mo. Pati na rin itong makapal-kapal na jacket para hindi ka gaanong ginawin. Nagtungo kami sa tahanan ni Aling Sitas, isang matandang albularya. Noong araw kasi, ang pinakadoktor namin noon ay ang mga espiritista. Ano ho bang nangyari sa apo ko? Bakit ho siya inaapoy ng lagnat? Kahapon lang ay masigla pa siya. Kaya nakakagulat naman na bigla-bigla na lamang siyang nagkaganyan. Ay nako Tanya, ang apo mong ito may gustong makipagkaibigan sa kanya. Isang lamang lupa. Lamang lupa ikanyo? Oo, ganun na nga Tanya. Pero mabuti ito. Gusto lamang umano niyang makatulong sa bata. Nakikita niyang hirap ninyo magmula nang mawala ang kanyang mga magulang. Abay kung gusto niyang makatulong, bakit niya binibigyan ng karamdaman ng apo ko? Mukhang mali naman yata yon. Hindi siya nagbigay ng karamdaman. Hindi lang kinaya ng batang ito ang magkaibang enerhiya ng tao at ng elemento. Kaya nang lumapit ang lamang lupang iyon para hawakan siya sa kanyang hita, ayon, nagkaroon ng karamdaman ng iyong apo. Pero humihingi siya ng tawad sa nangyari. Huwag umano siyang saktan. Anong uri ba siya ng lamang lupa? Isang batang duwende na naninirahan doon sa may malaking sampalok. Kung ikaw na lamang kayang mag-alaga sa kanya dahil sa isa ka namang espiritista. Ay nako Tanya, wala sa akin ang pagyaman sa buhay. Wala na ako sa makamundong gawain. Mas pinili ko ang buhay na ito para makatulong sa ibang tulad ninyo na kinakailangan ng aking kakayanan. Hindi ko sasaktan ng duwende. Malaki ang may tutulong nito sa inyo balang araw. At ang lagnat ni Erneng sa ngayon, mawawala rin niyang unti-unti. Lalo pat nilapatan ko na siya ng usal para muli nang bumalik ang kanyang kalakasan. Maraming salamat Piling sa paggamot sa aking apo. Tanggapin mo na lamang ang bitbit kong gulay. Pasensya ka na. Wala kaming ibang maiaabot sa iyo kung di ang mga ito lamang. Nagdala ka pa talaga Tanya. Alam mo namang hindi ako tumatanggap ng kabayaran. Tutulong ako hanggat nabubuhay ako rito. Pero salamat sa gulay na ito. Isasahog ko mamaya sa nakabilad kong tuyorian. Lolo Tonyo, magaling na po ba ako? Magaling ka na po. Ang kinakailangan mo na lamang ay magpahinga hanggang sa muling manumbalik ang lakas mo. Marami pong salamat Aling Piling. Wala yung anuman iho. Tungkulin kong gamutin kayo o kahit sino man na magtungo rito sa aking tahanan. Ano pat naging espiritista ko na pinagkalooban ng ganitong uri ng kakayanan. Maya-maya pa'y umalis na kami sa tahanan ni Aling Piling. At sa muling pagbabalik sa aming tahanan, pinagpawisan ako ng gamunggo at gumaan ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. At nang matapos akong pakainin ni Lolo, muli akong nakatulog hanggang sa magpakita sa aking panaginip ang maliit na nilalang na nasa ibabaw ng aking dibdib. Sambit pang wika nito sa akin ang, Magandang araw, Erning. Huwag kang matakot sa akin. Isa akong mabuting kaibigan. Sino ka? At bakit ang liit-liit mo? At kakaiba rin ang mukha mo. Hindi tulad ng sa amin. Anong kailangan mo sa akin? Ang pangalan ko ay Tino. Matagal na kitang pinagmamasdan. Naawa ko sa kalagayan mo. Pati na rin sa iyong lolo. Maaari mo ba akong maging kaibigan? Maging kaibigan? Hindi ko alam. Ikaw ba ang tinutukoy kanina ni Aling Piling? Ako nga yun, Erning. Magkaibigan na ba tayo? Natatakot ako eh. Ito pa lang yung unang pagkakataong makakita ako ng tulad mo. Kaya hindi ko pa talaga alam. Baka naman muli ako magkasakit dahil sa ginagawa mo.
Gusto ko na uling makapasok sa paaralan eh. Kaya kung maaari lang, huwag mo na akong bigyan ng karamdaman. Hindi na mangyayari yun, Erning. Binigyan ka na ng proteksyon ng matandang manggagamot. Kaya hindi ka na magkakasakit. At sa kahit na anumang oras, maaari na akong makalapit sa'yo. Tanggapin mo ito bilang tanda ng pagiging magkaibigan natin. Ano naman ang maliit na bagay na ito? Isang mutya ng bigas. Maswerte yan sa pagtatanim at sa pagninegosyo. Mutya ng bigas? Bakit kumikinang ito na parang ginto? Tama ka roon. Dahil espesyal ang butel na yan. Pangalagaan mo, Erning. Palang araw ay magagamit mong mutyang yan. Ipinagkaloob ko sa iyo para sa pagbabago ng iyong buhay. Apo, Erning. Gumising ka. Nananaghinip ka yata. Pataas pa rin ba ang lagnat mo? Lo, ikaw na po pala yan. May isa pong maliit na nilalang. Nandito po siya kanina sa dibdib ko. Ang pangalan daw po niya ay Tino. Nananaghinip ka nga, iho. Kanina pa kitang pinagmamasdan. Wala naman akong nakita dyan sa dibdib mo. Sandali lang at ipagluluto kita ng pagkain. Hindi pinansin ni Lolo ang mga sinabi ko. Subalit kitang-kita ko sa aking panaginip. Totoo si Tino. Hanggang sa tingnan ko ang aking palad. Nandudoon ang gininto ang butil ng bigas na ipinagkaloob niya sa akin. Eto nga ang gininto ang butil na sinabi ni Tino. Pero nasa na siya? Tino, nandirito ka pa ba sa loob ng tahanan? May narinig lamang ako na pagtawa ng maliit na boses. Alam kong si Tino iyon. Subalit ng mga oras na yun hindi ko siya makita. Na para bang naglalaro ito na paikot-ikot sa loob ng aming tahanan. Inilagay ko ang butil sa may aparador dahil ayon na rin sa sabi ni Tino. Pakaingatan ko ito. Kahit na nga ba para sa akin ang mga panahong iyon, wala pa itong halaga. Aanin ko naman ang gininto ang butil ng bigas na nasa edad 8 taong gulang pa lamang ako na hindi ko pa lubusang nauunawaan ang sinasabi ni Tino. Makalipas ang 7 taon, huminto na ako sa aking pag-aaral. Hindi nakakayanin ni Lolo. Kaya naman mas pinili kong mangamuhan upang makatulong sa kanya sa pamamagitan ng pag-aani ng palay. Tama ho kayo, 14 anyos pa lamang ako natuto na akong mangamuhan sa pag-aani ng palay. Dahil sa wala kaming aasahan kung di kaming dalawa lang ni Lolo. Napakasipag naman ang batang ito. Sa murang edad pa lamang, natuto ng maghanap buhay. Dahil na rin sa walang magulang na umaalalay. Dahil ang kanyang lolong si Tonyo, matanda na rin. Hindi nakakayaning maghanap buhay pa. Kesa nga naman magutom, magsumikap na lamang sa pangangamuhan sa pag-aani ng palay. Ganun na nga. Mas mainam na yang ganyan. Kesa naman magnakaw, di ba? Dugot pawis ang pinanggagalingan ng pagkain ng maglolong yan. Kaya naman saludo ko sa batang ito. Bigyan mo mamaya ng maayos sa parte ng palay ang batang yan. Para naman may maiuwing maraming bigas para sa kanilang pang-araw-araw. Wala namang pinipiling edad ang pangangamuhan sa pag-aani ng palay sa aming lugar. May bata, may mga matatanda. Hanggat kaya mong gumapas, maaari kang makiusap para makianihan. Hindi man kalakihan ang nakukuha ko roon. Subalit napakalaking tulong para sa pagkain namin ni Lolo. At nang matapos ngang maghapong pag-aani, ibinigay na sa akin ang aking kaparting palay na dinagdagan pa ng nagpapaani dahil sa awa sa aking sitwasyon. Halika rito, Erneng. Huwag mo ipagsasabi ito, ha. Idagdag mo na ang palay nito. Isama mo roon sa kaparte mo. Bigay namin yan sa iyo dahil naaawa kami sa iyong kalagayan. Pero huwag kang mamimihasa, ha. Kung ano lang ang meron, yun lang yung tatanggapin mo dahil nanggaling yan sa puso namin. Sige na't buhatin mo na ito, pati na rin yung kaparte mo. Sa pakikiani kasi ng palay sa amin, hindi perang ibabayad sa iyo, kundi palay din na pwede mong ipagiling para maging bigas. Pasan-pasan ko ang palay sa aking balikat at kahit na may kabigatan ito, patuloy pa rin ako sa aking paglalakad hanggang sa muling makabalik sa aming tahanan na naghihintay si Lolo Tonyo. Lo, nandito na po ako sa bahay. Nasaan po kayo? Wala si Lolo sa loob ng tahanan. Umikot ako sa likuran hanggang sa makita ko siyang nanduroon. Nagdudukal ng lupa na may tinatanim na gulay na kanyang pinaglilibangan. Lo, anong ginagawa mo riyan? Di ba ang sabi ko sa iyo? Itigil niyo na ho yung pagtatanim. Matanda na ho kayo, Lo. Ako naman ho ang bahala sa pang-araw-araw natin. Hindi sanay ang katawan ko na walang ginagawa rito sa tahanan. Mas lalo kong nangihina.
Kaya pabayaan mo ako rito sa aking pagtatanim. Kaya ko pa namang maglakad. Kahit na nga ba uugod-ugod na ako. Ang tigas naman ho ng ulo niyo, Lo. O siya, sige na. Pumasok na tayo sa loob ng tahanan. Ipinakita ko sa kanyang daladala kong palay. Tuwang-tuwa ang matanda habang nagwiwika ng, Ang ganda naman sa aking paningin. Pero bakit parang ang dami naman yata ng kaparte mo ngayon? naawa ho sa akin yung pinagapasan ko. Kaya ho ayan, dinagdagan ho yung kaparte kong palay. Sino naman yon? Si Mang Borong ho, siya ho kasi nagpaani kanina. Si Borong. Ang may malaking palayan dito sa atin. Mabait talaga ang taong yon. Kapag nakakaramdam siya ng awa, kaya naman mas lalong pinagpapala ang kanyang palayan dahil sa hindi nito pagiging madamot. Kaya ikaw, Erneng, kung sakali man nabigyan ka ng pagkakataong gumanda ang buhay, kayahin mo ang ugali ni Borong, isang mapagbigay na tao. Kung katulad nga lang ako ng sitwasyon ng buhay ni Borong, marami rin akong matutulungan. Pero wala talagang hindi yata tayo pinagpala. Hanggang dito na lamang siguro ang buhay natin, ang pagiging mahirap na walang regular na hanap buhay. Kaya eto, isang kahig, isang tuka. Kinabukasan, muling nagpakita sa akin ang kaibigan kong Diwende. Kinausap ako nito patungkol sa natitirang palay. Dahil sa marami-rami rin ang naibigay sa akin, ipagiling ko umano at magtira lamang ako ng pangsaing. At ang iba roon ay ibenta ko sa palengke. Subalit wag na wag ko umanong kalimutan ang gininto ang mutya ng bigas bilang pampaswerte na aking gagamitin. Pasensya ka na, Erning. Matagal na panahon din ako hindi nagparamdam sa'yo. Nasaan ang gininto ang mutya ng bigas? Itinago mo ba? Saan ko nga ba nailagay yun? Dito yata sa may aparador. Nandito nga, Tino. Ano namang gagawin ko rito? Ibalot mo ng pulang tela at saka mo ilagay sa iyong wallet. Magbibigay ng swerte sa iyo, Erning. Maniwala ka sa akin. Nasa hustong gulang ka na para gamitin ang mutyang yan. Sinunod ko naman ang sinabi ni Tino. Gumupit ako ng pulang maliit na tela at saka ibinalot iyon upang iipit sa aking wallet. Ipinagpaalam ko muna kay Lolo ang patungkol sa pagbebenta ko ng bigas upang hindi maghanap ang matanda. Sumang-ayon naman ito para may pera umano kaming pambili ng mauulam dahil sa madalas na gulay na lamang ang ulam namin na kinukuha namin sa likuran ng bahay. Aba, ikaw ang bahala po. Pinaghirapan mo naman ang palay na yan. Kaya kung ano man ang gusto mong gawin riyan, ikaw ang masusunod. Basta wag mong kalilimutang bumili ng pangulam. Kahit man lang sana isda na maaari mong mabili sa palengke. Sige, Hulo. Ako na ang bahala sa pangulam natin. At nang maipagiling ko na nga ang palay, daladala ko ito sa palengke. Inialo ko kay Aling Aida na isang mamimili ng bigas roon na ibinebenta naman niya sa kanyang suking mamimili. Iha, anong sadya mo rito? Magbebenta lang ho ako ng bigas, Aling Aida. At tingin nga ng bigas mo, baka naman tahipin pa yan. O kaya naman ay may mga bato-bato pa. Mapapahiya ko sa aking mga suking mamimili. Hindi ho, Aling Aida. Maganda ho ang bigas na ito. Hindi ho kayo mapapahiya rito. Sa unang pagtingin pa lamang ni Aling Aida sa daladala kong bigas, hindi na nito binitawan. Binayaran kagad ako sa presyong ibinigay niya sa akin. Abay, maganda nga ang dala mong bigas, iho. Sa susunod pagdala ka pa rito yung katulad pa rin nito. Para naman matuwa-tuwa ko at lagi akong bumili sa iyo. Wala akong problema, Aling Aida. Dito huli ako magdadala sa inyo kapag nangamuhan huli ako sa pag-aani ng palay. Ayos palang pagbebenta ng bigas. Ang galing mo talaga, Tino. Salamat sa mga payo mo. Ang nakakagulat lang, tuwang-tuwa si Aling Aida nang makita ang binibenta nating bigas. Kung ako sa iyo, Erning, may maliit kang salapirian. Unti-unti mong palakihin sa pagbibili ng palay sa paanihan. Tulad mo, marami ring nangangamuhan doon. At yung palay na kaparte nila, maaari mong kunin yon kung ibebenta nila sa iyo. Habang ikaw naman ay maaari mo yung pagtubuan. Baka naman malugi ako dahil hindi naman pare-pareho ang presyo ng bigas. Huwag kang mag-alala, Erning. Magtiwala ka sa mutyang hawak-hawak mo. Magiging madali sa iyo ang pamamaraan dahil sa iyong mutya ay malakas na panghalina. Karamihan sa iyong alukin na hindi makakatanggi. Subalit nakadepende pa rin sa iyo kung kukunin mo ang ibinebenta nilang palay o hindi. Pero maliit pa lang halagang meron ako, Tino. Paano ko itong palalaguin?
lahat ng masaganang pamumuhay sa ngayon ay nagsimula rin sa maliit. Huwag kang magkalala, ang maliit na halagang yan ay unti-unting lalaki. Sundin mo lamang ang inuutos ko sa'yo. Walang ibang makikinabang sa gagawin mo kung di ikaw, pati na rin ang iyong lolo. Sige, bahala na Tino. At nang makabili na nga kami ni Tino, muli na naming binaktas ang daan papauwi ng tahanan. Tuwang-tuwa si Lolo noon sa simpleng bitbit kong isda na aming maaaring maiulam. Abay, salamat naman iho. Sa tinagal-tagal ng panahon, makakaulam din ang isda. May kamahalan din kasi ang isda sa ngayon. Kaya naman tipid na tipid tayo. Isa pa wala rin namang pambiling ulam. Maliban sa libreng tanim nating gulay dyan sa labas. Pero nakakasawa rin. Wala naman tayong ibang mapagpipilian. Salamat na po. Akin at ako ng bahala riyan. Eto po Lo, talaga pong hindi ko kinalimutan. Siya nga po pala. Nandito po sa akin ang maliit na halagang pinagbentahan ko ng bigas. Maaari po bang ako nang humawak nito? Tinuturo po kasi sa akin ni Tino na palaguin ko raw ang maliit na halagang ito. Abay, wala namang problema sa akin na po. Pinaghirapan mong salaping yan. At isa pa ikaw ang may karapatang gastusin yan kung saan mo man gusto. Kaya sa nga naman ibili lamang natin ang pagkain. Mauubos lang rin yan sa walang kapararakan. Salamat po Lo. Hayaan niyo po. Dahan-dahan ko po itong palalaguin. Sawang-sawa na po ako sa kahirapan ng buhay natin. Nakakapagod din ang ganitong uri ng buhay. Kayo dito, kayo dun. Pero walang natitira sa atin. Kaya susubukan ko ang sinasabi sa akin ni Tino. Malay ho natin, di ba? Wala naman nung mawawala sa atin. Dahil dati na rin tayong wala. Mas mainam iyan na po. Habang bata ka pa at may sapat na lakas. Pilitin mo nga abutin ang mga pangarap mo. Kahit na nga ba hindi ka nakapagtapos ng iyong pag-aaral. Pasensya ka na nga pala, Erning. Sa murang edad mo ngayon patak na ang katawan mo sa paghahanap buhay. Matanda na kasi ang lolo mo. Marami na akong nararamdaman sa aking katawan na hindi tulad ng dati. Wala ho kayong dapat nahihingi ng pasensya Lo. Mas maganda na po ito. Habang bata pa ako marunong na akong maghanap buhay. Kaysa naman sayangin kong oras ko sa pakikipagbarkada. Wala naman ho kong mapapala roon. Siya nga pala, habang nandoon kayo sa palengke, nagtungo rito si Borong. Nangangalap siya ng taong mag-aani sa kanyang palayan. Kabilang biyak pa lamang pala ng palayan ang inani ninyo nung nakaraang araw. Iyang sabi sa akin ni Borong, sapat na rin para anihin ang kabilang palayan. Para raw hindi na abutin pa ng malakas na ulan habang nasa panahon pa ng tag-init. Naawa talaga sa kalagayan natin si Mang Borong. Siya pa talaga mismo nagtungo rito. Para isama ako sa kanyang listahan. Saktong-sakto po yun Lo. Makakapagdagdag ako ng maaaring kapital. Nasisimulan kong pamimili ng palay. Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagtungo sa palayan ni Mang Borong. Habang daladala ang aking karit at baon upang maagang makapagsimula at maraming magapas na palay para sa aking pag-iipon sa pinaplano namin ni Tino. Abay, magandang umaga, Erneng. Ikaw ang pinakauna ngayon. Mabuti naman at dumating ka. Salamat po Mang Borong. Sinabi nga ho sa akin ni Lolo na ipapaanin niyo na raw ho yung kabilang palayan. Kaya inagahan ko na ho para kahit papano makarami. Sige na't maaari ka nang makapagsimula. Galingan mo. Pero mag-iingat ka. Baka naman mahiway ang kamay mo. May kataliman ang karit na yan. Kaya sa bawat gapas mo'y siguraduhin mong hindi kamay mo ang maihiwa. Salamat pong muli Mang Borong. At sa pagtungo ko kung saan ako magsisimulang mag-ani, kakaiba ang paningin ko ng mga oras na yon. O dahil ba sa hindi pa ako nag-aalmusal. Pero iba talaga na para akong nananaghinip. Ang tingin ko sa bawat butil ng palay para silang gintong kumikinang. Hindi dahil nga sa naninilaw na ito, kakaiba talaga siya. Naninilaw na parang ginto. Hanggang sa makita ko ang dahon ng palay. Gumalaw ito at nang tawagin ko nga si Tino kung siya nga bang nandoroon. Tino, ikaw ba ang nandyan? Ako nga ito, Erning. Maaari bang maglaro muna ako rito? Pinakaba mo naman ako, Tino. Akala ko ahas na. Mamaya dadami ng tao rito. Baka masagi ka nila riyan. Hindi. Alis din ako kapag marami ng tao rito. Maglalaro muna ako. Sige. Sandali lang, Tino. May tatanong pa ako. Hindi ko na naitanong kay Tino
kung ano yung nakita ko kanina, kung namalikmata lang ba ako o dahil lamang sa hindi ako nakapagkape sa aking pagmamadali. Maya-maya pa unti-unti nang dumarating ang mga tao. Dumarami nang nakikiani at dahil nga sa mas maaga ako sa kanila, mas marami na akong naaning palay. Hanggang sa muling pagsapit ng hapon, dala-dala ko ng lahat ng aking kaparte sa aking pangangamuan. Inabangan namin ni Tino ang ibang mga taong nakiani sa palayan. Kinausap ko sila kung maaari ba nilang ibenta sa akin ang kanilang mga naaning palay. Mang Amer, baka ho gusto ninyong ibenta sa akin ang palay ninyo. O sige, isang pamilya kami rito. Kaya mo bang bilhin ang lahat ng naani namin? Siguro ho yun lang munang 2 bitbit ninyo. Maliit pa ho kasi ang kapital ko eh. Hindi ko pa ho kayang bilhin ng lahat. Ilan ho ba kayo? 4 kami ritong nakikiani. Mas maganda pa nga na ibenta na namin sa iyo para maging pera na. Kesa naman magpapagiling pa kami. Gagastos pa kami ron. Sa iyo, ikaw nang bahala riyan. Hindi ko pa po pala kayang lahat bilhin. Ito lang po muna. Ganito na lang, Erning. Bayaran mo ang 2 ito. Tapos yung sa ibang mga kamag-anak ko, kakausapin ko sila na kung makakapaghintay sila ng bayad mo, isama mo na yon para kung sakasakali maibenta mo na rin. Saka mo sila bayaran. Ayos lang ba yun sa'yo? Sige ho Mang Amer. Makakaasa ho kayo. Basta yung tiwala namin sa'yo ha, Erning. Huwag mong sisirain para naman kahit papano'y makaulit ka pa sa aming kumuha ng palay. Kaya mo bang buhatin ang lahat ng yan? Hindi nga ho eh. O sige't pahihiramain pa kita ng kalabaw. Kunin mo muna roon sa amin. Ikakabit ko lamang ang kariton sa kalabaw para naman hindi ka mahirapan sa pagkuha ng mga palay. Alam ko naman ang sitwasyon ninyong maglolo. Kaya nauunawaan ko ang pagsusumikap mo, Erning. Marami hong salamat Mang Amer. Hayaan niyo ho. Hindi ho ako sisira sa usapan natin. Ibinigay ko ang maliit na halagang pera kay Mang Amer dahil sa mga oras na yun lang ang kaya ko. Subalit ang tiwalang ibinigay nila sa akin dahil sa aking pagsusumikap. Natuwa si Mang Amer na pati ang kanyang kalabaw at kariton ay ipinahiram pa sa akin. O sige't mag-iingat ka, Erning. Saludo ako sa pagsusumikap mo. Bayaran mo na lamang sila kapag naibenta mo na ang palay na yan. Nagulat si Lolo Tonyo sa pag-uwi ko ng tahanan dahil sa nakita niyang daladala kong palay na nanggaling sa pamilya ni Mang Amer. Abay, kaninong kalabaw yan, Erning? At ang dami mong dalang palay. Ikaw lang bang nag-ani niyan? Hindi hulo. Sa pamilya ho ito ni Mang Amer. Kasama na rin ho ang kaparte ng naani ko. Saan ka naman kumuha ng pambayad riyan? Ipinahiram lang ho sa akin ito. Pati na rin ho yung kalabaw. At kapag naibenta ko na ho ang palay, saka ko sila babayaran. Abay, wag mong sasayangin ang tiwala ng mga taong yon. Sa murang edad mong yan pinagkatiwalaan ka na nila. Tama po kayo Lo. Bukas ko na ho ng umaga ito ipapagiling. Papo na ho ngayon Siguradong sarado na ho yung pagilingan ng palay. Mabuti pa nga. Para makapagpahinga ka rin sa maghapon mong pakikianihan. Kinabukasan nga ng umaga hindi ako nagaksaya ng oras. Maaga akong nagtungo sa pagilingan ng palay. Nakiusap kay Mang Jed na kung sakasakali na kapag naibenta ko ng bigas, saka ko siya babayaran sa pagpapagiling ng palay. Abay, napakasipag mo naman, Erning. Kanino bang palay ang mga daladala mo? Magandang umaga ho Mang Jed. Ipinagkatiwala lang ho sa akin ng ibang palay rito. Mang Jed, wala pa po kasi akong pera Ipapagiling ko po sana ang mga palay nito. Pero sa ngayon po wala pa po akong pangbayad sa inyo. Kung maaari lang po sana Mang Jed, babayaran ko po kaagad kayo kapag naibenta ko na po ang bigas. Sigurado po yan Mang Jed. Walang pag-alin lang ang sumang-ayon si Mang Jed na para bang sumasang-ayon ng panahon na ang lahat ng pakiusap ko ay hindi nila matanggihan. At nang matapos ko ang maipagiling ang lahat ng palay, kaagad naman ako nagtungo sa palengke at ibinenta kay Aling Aida ang daladala kong bigas. Abay, maganda nga ang bigas mo, Erning. Sa susunod uli huwag mong kalilimutan. Dito ka pa rin magdadala sa akin. Sige ho Aling Aida. Kapag meron na ho uli, dito pa rin ho ako magdadala sa inyo. Medyo mataas ho kasi kayong kumuha ng bigas. Madali naman kasing maubos ang bigas dito sa akin. Kaya okay lang na tumaas ako ng bahagya. Daanan kasi ng tao rito sa aking pwesto. Kaya marami akong suking mamimili.
Madalas naman sako-sakong bigas ang binibili nila sa akin. Ganun ho ba? Kaya ho pala. Sige ho, Aling Aida. Alis na ho ako. Siga't mag-iingat ka, iho. Muli kang babalik rito, ha? Oo, sige ho. At nung araw ding yun, kagad ko ring binayaran si Mang Jed, pati na rin ang pamilya ni Mang Amir. Salamat ho sa pagtitiwala ninyo. Ito na nga ho pala ang bayad ko, Mang Amir. Pati na rin ho yung kalabaw ninyo. Salamat din sa'yo, Erning. Kung sakasakaling kailangan mo pa ang kalabaw na ito, magsabi ka lang sa akin. Nakakaya naman ho. Di kung gusto mo, pwede mo naman itong upahan. Nasa sa iyo yon. Makalipas ang ilang taon, hanggang sa tumungtong ako ng 24, paulit-ulit lang ang simpleng sistemang ginagawa ko. At dahil sa simpleng sistemang yon, sa murang edad, nakabili ako ng sariling lupa na maaari kong pagtamna ng palay. Subalit ang naging kapalit ng katuparan ng simpleng pangarap na yon ay ang pagpanaw ni Lolo. Dahil na rin sa kanyang katandaan, bigla kong nalumo sa nangyari dahil sa ang pinaglalaanan ko ng aking pangarap at nagbibigay sa akin ng lakas ay pumanaw na. Wala akong ibang naisip na sisihin kundi si Tino na wala namang kinalaman sa pagkamatay ni Lolo. Galit na galit ako noon dahil sa 10 taong nakalipas, magmula nang mag-14 ako hanggang sa mag-24, ang naging lakas ko ay si Lolo. Pero bakit ganon? Hindi niya na inabot ang pangarap ko na inilalaan ko para sa kanya upang makaranas man lamang siya ng ganda ng buhay sa hinabahaba ng panahon ng kanyang pananatili sa mundo. Hindi totoo ang kasabihan na humihingi kami ng kapalit sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob namin sa inyo. Isang malaking kasinungalingan. Ang mutya ay isang karagdagan lamang sa sipag mo. Tumutulong ito upang hindi ka mabigo sa landas na iyong tinatahak. Huwag mo akong sisihin. Nandito ako bilang kaibigan mo at magiging gabay mo patungo sa iyong tagumpay. Ang sabi ng karamihan, humihingi raw kayo ng kapalit sa mga ipinagkakalob ninyo sa amin. Hindi ba ang buhay ni Lolo ang kinuha mo? Kung ayaw mong maniwala sa akin, itapon mo na ang mutya at lalayo na rin ako sa iyo. Dagli akong napatahimik noon at napag-isip-isip kong wala naman nga yatang kinalaman si Tino sa biglaang pagkamatay ni Lolo. Yun ay dahil na rin sa kanyang katandaan at naganap lang ako ng maaaring masisi. Dahil na rin siguro sa pagiging tuliro ko na wala na akong kasama sa aming tahanan at para saan pa nga ba ang ginagawa kong pagsusumikap. Isang linggong hindi nagparamdam sa akin si Tino hanggang sa mapag-isip-isip kong mahaba na ang panahon ng aking nilakbay, 10 taon. Mawawalang saysay lang lahat ng yon kung hindi ko ipagpapatuloy ang lahat ng aking nasimulan. Tino, nandirito ka ba sa bahay? Patawad kung pati ikaw ay nasisi ko. Hindi na mauulit yon. Subalit wala pa rin nagpaparamdam na Tino. Hanggang sa lumipas pang 2 buwan, akala ko'y lubusan akong nilisan ng aking kaibigan nang may marinig ako sa loob ng aming tahanan na kumakalabog sa may kusina at nang tingnan ko iyon, nandoon si Tino na nasa ibabaw ng aming mesa. Kaibigan, mabuti naman at nagbalik ka. Patawad sa lahat ng nasabi ko. Hindi ko na uulitin yon. Promise. Naunawaan kita, Erning. Sinadya kong hindi magpakita sa iyo ng ilang buwan upang makapag-isip-isip ka ng tama. Isa akong puting diwente na may kabutihang loob. Ang layunin ko lamang ay tumulong sa iyo. Yun lang at wala nang iba pa. Hindi ako huhingi ng kahit na anumang kapalit. Yan ang tatandaan mo, Erning. Patawad, Tino. Hindi na mauulit yon. Natatandaan mo ba nang una tayong magkita noon? Nag-i-ikaos kayo sa buhay. Pero ibang-iba ka na ngayon. Huwag mong sayangin ang lahat ng pagkakataong ito kaysa bumalik ka sa dati mong buhay. Kaya pagputihin mo ang lahat ng ito, Erning. Ilang taon ka na nagsikap. Huwag mong sayangin. Ang mabuting gabay na duwending si Tino, paulit-ulit niyang ipinaalala sa akin upang makita ko ang diferensya ng nakaraan na walang sariling lupang pagsasakaan na sobra nga namang nag-iikaos na hindi alam kung saan kukunin ang makakain. Salamat, Tino. Muli na akong tatayo sa aking pagkakalugmok at ang lahat ng gagawin kong ito ay iaalay ko sa aking magiging pamilya balang araw. Tama yung iniisip mo, Erning. Galingan mo pa dahil may mas malaking biyayang naghihintay sa iyo na ikagugulat mo na lamang balang araw. Nandoon ka na sa pinapangarap mong buhay.
Tingnan mo ang gininto ang butil na bigas sa iyong wallet. Kumikinang ito at mas lalong nagliliwanag. Sa pagbuklat ko nga ng aking wallet, ang matagal ko nang iniingat ang ginintoang mutya. Nagliliwanag ito sa loob ng pulang tela at nang buksan ko nga iyon, kitang-kita ng aking dalawang mata. Kumikislap ito na parang ginintoang alitaptap. Hindi siya normal na mutya, naiilang negosyante lamang ang nagtatangan. Anong ibig sabihin nito, Tino? Bakit ganito? Hindi naman siya nagliliwanag ng ganito dati. Tulad ng sinabi ko sa iyo, Erning, may mas malaking biyayang paparating sa iyo. Kaya wag na wag kang titigil. Subalit kapag dumating ka na sa buhay mong yon, wag na wag kang makakalimot at tumulong sa ibang tao sa pamamaraan ng pagbabahagi. Yun lamang ang maaari mong may sukli sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sa iyo ng mutya. Dahil kung hindi mo gagawin yon, unti-unting mawawala sa iyo ang lahat ng mayroon ka. Kaya wag mong babaguhin ang tamang ugali mo ngayon upang sa pagdating ng tamang oras ay hindi ka maging sakim sa kayamanan. Hindi ako magbabago, Tino. Huwag kang mag-alala. Tutulong ako sa ibang taong nangangailangan. Dahil alam ko ang hirap ng buhay, lalo na kapag kumakalam ng sikmura dahil sa wala ng makain. Sa tuwing magpapatanim ako sa aking nabiling lupang palayan, kahit ako ay nagugulat dahil sa tuwing dumarating ang buwan ng pagpapaani, mayabong ang laman ng palay na kapag tinitingnan ko ay para itong malawak na kumikinang na ginto na ni kahit na isang beses ay hindi ako nabigo o kahit malugi man lamang. Ang galing, Tino. Hindi pa man kalakihan ang palayan ko, pero kung mamunga ito at magbigay sa akin ng binhi, napakarami. Nakakatuwa. Maraming salamat sa mutyang pinagkaloob mo. Hayaan mo, bukas na bukas rin, mamimigay ako ng bigas sa mga taong nakikita kong nangangailangan ng tulong. Tama yung naisip mo, Erning. Mas lalo kang pagpapalain sa pagbibigay mo ng tulong. Kinabukasan nga ng umaga, dagli akong nagpagiling ng ilang sakong palay at nang maging bigas na nga ito, gamit ang sarili kong nabiling kalabaw, nakalagay sa aking kariton ang lahat ng bigas na aking napagiling. Haliho kayo rito. May bigas na ho ba kayo riyan? Wala kaming bigas, iyo. Kamuting kahoy lang meron kami rito. Bakit? Bibigyan mo ba kami? Tama ho. Kaya tawagin niyo na ho ang iba niyong mga kasama riyan. Pati na rin ang ibang mga kapitbahay ninyo. Magbibigay ho ako ng bigas. Pero wag ho kayong magtutulakan. Pumila lang ho ang bawat isa. Ilang sako rin ho ng bigas ang daladala ko rito. Ay nako, salamat. May mabuting tao ring nagawi sa aming lugar. Saan ka pa ba nang galing, iho? Doon lamang ho sa kabilang sityo. Sige na ho at pumila na ho kayo. Mas pinili kong mamigay ng tulong sa mga katutubo na hindi naaabot ng tulong ng gobyerno. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga ito na sa simpleng paraan na ginawa kong yon ay malaking tulong para sa kanila upang makaraos sa araw-araw. Marami yung salamat sa pagtanggap ninyo sa akin dito. Hayaan niyo sa susunod, muli ho akong babalik rito sa inyo at sinisiguro ko ho na mas marami na akong dadalahing bigas. Ipanalangin niyo ho na magtagumpay pa ako sa aking ginagawa. Alam mo, iho, napakabuti mo. Wala pang ibang taong nangahas na magtungo sa amin dito para kahit papano'y magbigay ng tulong. At ang lakas ng loob mo, nag-iisa ka lamang. Hindi ka ba napagod? Hindi naman ho. Kakaiba ho pala ang pakiramdam kapag tumutulong sa ibang tao. Nawawala ho ang pagod at napapalitan ho ng saya. Maraming salamat sa iyo, iho. Hindi naman sa umaasa kami sa tulong ng ibang tao, Dahil sa wala naman kaming ibang kakayanan na kahit na isa sa amin ay walang pinag-aralan. At pagtatanim lamang ng kamote ang alam naming pagkain dito. Kaya ang bigas na ibinigay mo sa amin ay parang isang mamahaling pagkain na muli naming matitikman. Naunawaan ho kita. Ganyan din ho ang buhay namin noon ni Lolo. Hindi rin ho ako nakapagtapos ng pag-aaral. Elementarya lang po ang natapos ko dahil na rin po sa hirap ng buhay. Kaya kahit papano po ngayon ay nakakaluwag-luwag. Salamat po sa inyo . Nakikita ko po sa iyo ang lolo ko. Hayaan niyo ho, babalik ako rito at hindi lang bigas ang daladala ko, pati na rin ang ibang dilatang pagkain. Muling napangiti sa akin ng matanda at nang papalis na nga ako sa kanilang sityo, kumaway na nagpapasalamat muli ang mga ito hanggang sa magsalita si Tino na nakaupo sa aking balikat. Ano ang pakiramdam, Erning, na nag-uumapaw na sa iyo ang biyaya at nakakapagbahagi ka na ng tulong sa iba na nagbibigay ng ngiti sa kanilang mga labi? Ang hirap ipaliwanag, Tino. Basta ang saya ko. Lalo nang makilala ko matandang yun sa kanilang tribo. May mapaglalaanan na ako ng tulong.
Ganito pala ang pakiramdam, no? Kaya pala nung bata pa ako na binigyan ako ni Mang Borong ng kanyang pasobrang palay. Tuwang-tuwa ako noon at doon nagsimula ang lahat ng maliit kong kapital. Tapos ngayon, ako naman ang nakakatulong sa iba. Para pa rin akong nananaginip sa ngayon. Sikapin nating makabalik dito, Tino. Kahit na nga ba medyo may kalayuan. Isang araw ay may nagtungo sa aming tahanan. Anak iyon ni Mang Borong na ibinebenta sa akin ang kabila ng kanilang palayan. Dahil nga sa matanda na si Mang Borong na hindi na kayang asikasuhin ang kanilang sakahan. Sambit pang wika nito sa akin habang daladala ang titulo ng lupa. Magandang umaga sa iyo, Erning. Pasensya ka na kung naabala kita, ha? Ito lang naman kung gugustuhin mo. Inahalo ko na kasi ang kabilang sakahan namin ng palay. Wala na kasing ibang nag-aasikaso. Patanda na si Itay na hindi na nga makatayo sa kanyang higaan. Eto nga't daladala ko ng titulo para kung sakaling magkasundo tayo, ibibigay ko na kagad ito sa iyo. Mang Landro, hindi ko alam kung kakasya ho dyan ang naipon ko. Hindi pa naman ho kalakihan ng pera ko eh. Pero gustong gusto ko ang lupa ninyo. Yun nga lang ho kung may sapat akong salapi. Bakit nyo naman ho ibinebenta? Kung pwede naman ho na kayo ang magpatanim. Alam mo naman siguro, kahit na yung lupa na yun ang nagbigay sa amin ng magandang buhay, hindi namin kinagisnan ng pagtatanim. Pinag-aral kasi kami ni Itay sa syudad at doon na rin kaming tatlong magkakapatid nagkapamilya. Kaya ayan, nang tumanda na si Itay, wala nang namalakad sa lupa namin. Kesa naman nakabuyang-yang lang doon. Kaya naisipan namin pag-usap-usapan. Kaya napagkasunduan na lamang naming magkakapatid na ibenta na lamang ang palayan para mamuhay na ng tahimik sa syudad. Pasensya na ho pero hindi talaga. Ganito na lang, Erning. Kung gusto mo gumawa na lang tayo ng kasulatan. Kung magkano man yung kaya mong salapi sa ngayon, kukunin ko na. At yung kulang mo, yun na lang yung idagdag natin balang araw. Papakikinabangan mo naman ang lupang yun At kapag kumita ka na roon, di saka mo na lang kami bayaran. Total maayos ka naman kausap. At hindi ka naman pumapalya magmula pa noon. Para wala na rin kaming isipin patungkol sa lupang yun. Sayang lang kasi talaga Wala na kaming oras para asikasuhin ng lupa. Nakapokus na kasi kami sa paghahanap buhay sa syudad. Bumulong sa akin si Tino ng mga oras na yun habang nagsasalita ng, Yan ang pagkakataon, Erning. Lumalapit ng kusa sa iyo ang oportunidad. Hinihila ng mutya para sa iyo. Huwag mong pakakawalan yan. Siya na mismo umahanap ng paraan para may sakatuparan mong iyong pinapangarap. Bakit parang natulala ka, Erning? Ano, gagawa na ba tayo ng kasulatan? Sige ho Mang Landro. Magtungo na lamang ho tayo sa barangay. Isama nyo na rin ho ang dalawang kapatid nyo para doon magkaroon tayo ng bagong pirmahan. Dahil sa paggabay na ginagawa ng duwende, mas lalong napapadali sa akin ang mga oportunidad at sa pamamagitan naman ng mutya. Ito ang humihila at nagbubukas ng bagong pagkakataon para sa karagdagang hanap buhay na maaari ko pang gawin. Salamat ho, Kapitan, sa paglanin nyo ng oras. O paano ba yun, Erning? Meron na tayong bagong kasulatan. Ikaw nang bahala sa lupa namin, ha? Ipinagkakatiwala namin yan sa'yo. Umalis na ang tatlong magkakapatid. Nagtungo kaming dalawa ni Tino sa lupa. Kahit na hindi ko pa alam ang gagawin ko noon, lakas loob lang at tiwala kay Tino. Bumalik sa aking alaala ang lahat na nangyari. Magmula sa pangangamuhan sa lupang yun hanggang sa masasabi kong kunti na lang akin ang lupang ito. Natutulala ka na naman, Erning. Ano bang iniisip mo? Hanggang ngayon, Tino, hindi pa rin ako makapaniwala. Isa na ako sa may-ari ng lupang ito. At kapag nabayaran ko na ng buwang lupa, ako nang nagmamay-ari. Naaalala mo ba kung saan ako madalas pumipesto para magsimulang makianihan? Doon, kung saan ka madalas naglalaro. Ang lahat ng yan ay bunga ng pinaghirapan mo. Kaya magpasalamat ka sa sarili mo ngayon. Hindi lang sa sarili ko, gayon din sa'yo. At sa mutyang ipinagkaloob mo sa akin, kayo naging swerte sa aking buhay. Hindi man naging madali ang pinagdahanan ko. Pero ang lahat ng yun ay naging proseso magmula nang dumating ka, Tino. Sayang nga lang, wala si Ine at si Itay, pati na rin si Lolo. Pero alam kong nandiyan sila na natutuwa sa nangyayari sa aking buhay. Ipinagpatuloy ko ang pagpapatanim ng palay hanggang sa makalipas ang ilang buwan na ang bawat lupang mapangasiwahan ko, hindi ako nabibigo sa aking mga tanim. Masasabi ko nang ang swerte dahil na rin sa pinangangalagaan kong mutya ng bigas na matagal nang nandudoon sa aking wallet. Tino, nandirito ka ba ngayon?
Ang dami nating paaning palay. Nakakatuwa. Siguro pagkatapos nating magpaani, kinakailangan na nating bumili ng sariling gilingan para hindi na tayo nagpapagiling sa iba pa. Nandito ako, Erning. Kanina pa ako naglalaro rito. Tama ang naisip mo. Pero wag natin kalimutan ang kasulatan kay Mang Landro. Ang obligasyon nating bayaran nito upang hindi tayo masira sa kanya. Oo, alam ko yun, Tino. Huwag kang mag-alala. Nagtatabi naman ako para dun eh. Nangihinayang lang kasi ako sa binabayad natin sa pagpapagiling. Kung pwede naman tayo magtayo ng sarili, di ba? At saka pwede rin naman pagkakitaan yun. Alam mo na, sa mga taong maaaring magpagiling sa atin ng kanilang palay. Makalipas ang 2 araw, muli kaming bumalik ni Tino sa sityo ng mga katutubo. Dala-dala ang sako-sakong bigas, pati na rin ang ipinangako kong mga dilata. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makita akong papalapit patungo sa kanilang tahanan. Sambit pang wika ng matanda nang lumapit sa aking nakangiti. Maraming salamat, iho, sa muli mong pagbabalik. Akala namin ay nakalimutan mo na kami. Hindi ho. Medyo naging abala lang ho ng ilang buwan. Dahil ho sa pagpapatanim ko ng palay. Pasensya na ho kayo Buwan na nga palang nakalipas. Pero ang mahalaga ho nandito na ho ako ngayon. Sige ho at pumila na ho ang bawat isa. Tahimik akong tumutulong sa sityong iyon. Kaming 2 lamang ni Tino ang nagpaplano para tumulong sa lugar ng mga katutubo. Hindi naman kailangan ipaalam pa ito sa iba. Basta ang mahalaga para sa akin ng mga oras na yon ay ang makatulong sa paraang alam ko. Ito na ho ang ipinangako ko sa inyo, ang mga dilata. Salamat sa biyayang ipinagkaloob mo sa amin, iho. Mas lalong pagpalain ka dahil sa kabutihan ng iyong puso. Siya nga pala, alam kong may kaibigan kang duwende. Nakikita ko siya, nandiyan sa iyong balikat. Ano ho? Nakikita mong duwende sa aking balikat? Ganoon na nga, iho. Mabuti siya, kaya wag mo siyang pababayaan. Siya ang nagiging gabay mo, tama ba? Tama ho kayo. Pero bakit ho? Isa akong manggagamot dito sa aming sityo. Ako ang umaalalay sa kanila. Lalo na kapag nagkakasakit. Wala namang ibang doktor na nagagawi rito. Kaya sa pamamagitan ko, ako na ang gumagamot sa kanila. Ibig sabihin ho nung unang punta pa lamang namin dito, napansin nyo na ang kaibigan ko? Tama ka roon, iho. Hindi ko lamang binanggit sa iyo dahil ayaw kong matakot ka sa akin kung paano kong nakikita ang kaibigan mo. Kaya sa mga oras na ito, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kaya naisabi ko na sa iyo na nakikita ko siyang nakangiti sa iyong balikat at tuwang-tuwa siya kapag tumutulong ka sa tulad naming mahihirap. Halika muna sa aking tahanan. Bibigyan kita ng isang proteksyon. Dahil balang araw ay maraming maiinggit sa iyo. Lalo pat unti-unti mo nang nakukuha ang iyong pangarap na matagal mo nang inaasam. Sa pagpunta namin sa tahanan ng matanda, doon ay nakita ko ang kanyang simpleng pamumuhay. Tahimik ang lugar hanggang sa abutan ako nito ng isang kalmen na ang nasa loob umano nito ay iba't ibang uri ng mga dasal na pangontra. Pagtatanong na wika ako pa sa matanda patungkol sa kalmen na iyon at sa dasal na nakapaloob roon. Mawalang galang na ho. Hindi ho ba mabigat sa hanap buhay ang kalmin na ito? Hindi naman, iho. Pangontra lamang yan sa mga taong maaaring magtangka sa iyo ng masama. Itanong mo na lamang sa kaibigan mong duwende kung may nakikita ba siyang itim na enerhiya na nakapaloob sa kalmen na iyan. Ano nga ho bang pangalan ninyo? Tawagin mo kung Lolo Tunying. Marami hong salamat, Lolo Tunying, sa pangontra. Hayaan niyo ho't pangangalagaan ko ito at palagi kong susutin. Umalis na kami roon ni Tino. Nagulat lang ako sa mga sinabi ng matanda. Kaya pala, dahil sa isa pala siyang manggagamot sa kanilang sityo na ginagalang pagdating sa espiritual na pamamaraan. Wala akong nakikitang masama sa ibinigay sa iyo ng matanda. Totoo ang sinasabi niya na isa lamang yung pangontra para sa iyo. Mas mainam na meron kanya, Erning. Dahil sa hindi natin masasabi ang isip ng isang tao. Marami ang maiinggit sa iyo. Lalo pat sa murang edad mo ngayon, nakakapagpundar ka na ng sarili mong sakahan. Mabuti naman kung ganon. Siguro sa ikalimang pagpapaani natin, Tino, makakabayad na ako sa magkakapatid at mapapasati na talaga ang lupang yon. Makalipas pang 2 taon, nakapagpundar na ako ng sariling pagilingan ng palay at ang lupa sa magkakapatid ay lubusan ko na ring nabayaran. O paano ba yan, Erning? Pangalagaan mo ang papel na ito
Pati na rin ang lupa namin. Malinis na tayo. Natutuwa kami sa iyo. Dahil sa napakagaling mong magpatanim ng palay. Para kang si Tatay Borong. Hindi naman, Landro. Siniswerte lang talaga siguro ako. Pero mas magaling pa rin si Tatay Borong. Lalo na ng panahon niya nang siya pang nagpapalakad sa lupang ito. Alam mo ang kulang na lang sa iyo. Mag-asawa. 26 ka na ngayon. Tamang edad na yan para magkaroon ka ng pamilya na paglalaanan ng lahat ng meron ka ngayon. Kesa naman tumanda ka, di ba? Para meron na mag-aalaga sa'yo. Hindi pa siguro sa ngayon, Landro. Kahit nga nobya, wala ako eh. Paano kung mag-aasawa? Itinoon mo lang kasi ang sarili mo sa paghahanap buhay. Kaya ayan, wala ka pa rin nobya sa ngayon. Pero hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Batang-bata ka pa. Kaya kung sakaling magkakaroon ka na ng pamilya at magkakaroon ng anak, pwede mo kong kuning ninong. Ikaw talaga, Mang Landro. Matagal pa ho yun. Bahala ka, ikaw rin. Yumaman ka nga sa ngayon pero wala ka namang paglalaanan ng lahat ng ito. Napag-isip-isip ko ang mga sinabi ni Mang Landro. Pero para sa aking paniniwala, nakaranas na ako ng hirap ng buhay. Para sa akin, hindi pa sapat ang lahat ng ito para bumuo ng sariling pamilya. Dahil ayaw kong maranasan ng magiging anak ko ang hirap na dinanas ko noon. Huwag kang makinig kay Mang Landro. Hindi ganoon kadali ang magkaroon ng obligasyon. Unahin mo muna ang katuparan ng pangarap mo at ang pagkakaroon ng pamilya ay madali na lang. Tama ka, Tino. Hindi ako padadala sa sulsol ng iba. Naranasan ko ng walang laman ng tiyan. Ipaparanas ko pa ba yung sa aking anak? Mabuti nang ako na lamang ang nakaranas noon. Kesa naman maranasan pa ng magiging anak ko. Nagpatuloy ang pagtatanim ng palay hanggang sa makapagpundar pa ako ng iba't ibang tindahan ng bigas na makakatulong sa aking paghahanap buhay. Hanggang sa isang araw, habang nag-aayos ako ng mga bigas na dadalhin sa mga katutubo, nagawi sa aking tindahan si Baste, pati na rin si Piling na mga kamag-aral ko nung elementarya pa lamang ako. Uy Erning, mukhang abalang-abala ka dyan ah. Saan mo dadalhin ang mga yan? Kayo palang dalawa, kamusta na? Eto, maayos naman kahit papano. Hindi ka na ba nagtapos ng pag-aaral? Hindi na. Gustuhin ko man noon pero hindi na ako kayang paaralin ni Lolo noon. Kaya yan uminto na lang ako. Pero asinsado ka na ngayon, Erning. Samantalang kami ni Baste. Hanggang ngayon, nandoon pa rin sa aming trabaho. Hindi naman, Piling. Siya nga pala, bakit kayo nagawi rito? Wala lang. Naisipan ka lamang naming pasyalan ni Baste. Hindi ka na nagpunta sa kasal namin. Oo nga pala. Pasensya na sa inyong dalawa. Naging sobrang abala ako sa aking palayan. Pati na rin dito sa tindahan ko ng bigas. Kaya hindi na ako nakapunta sa kasal ninyo. Wala namang problema sa amin yon. Isan mo dadalhin ang mga bigas na yan? Doon sa kabilang sityo. Medyo may kalayuan nga lang yon. Alam ninyo yung grupo ng mga katutubo ron? Madalas ko kasi silang pinapasyalan. Lalo na kapag sobra-sobrang mga biyayang natatanggap ko. Maaari ba kaming sumama ni Baste? Oo naman. Sige, hali kayo. Samahan niyo ako sa pagbabahagi ng bigas roon. Nang mga oras na yun ay sumama sa akin ng mag-asawa at sa pagdating namin sa sityo ng mga katutubo, isa-isa naming muling inabot ang lahat ng mga pagkain dala-dala namin gamit pa rin ang kalabaw at kariton dahil sa mahihirapan ng sasakyan sa hindi patag na daan at hindi simentado. Nakakahanga ka, Erning. Ilang taon ang nakalipas. Magmula nang tumigil ka na sa pag-aaral mo. Yun pala ito ng pinagkakaabalahan mo, ang paghahanap buhay ng bigas at pagbibigay sa ibang tao. Ano bang sikreto sa tagumpay? Bakit parang hinahabol ka ng swerte? Samantalang kami ni Baste. Pareho naman kami nakapagtapos ng pag-aaral. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin namin nakakamta ng pangarap namin. Kahit nga magkaroon ng sariling lupa wala pa rin. Maaga lang siguro akong namulat sa paghahanap buhay. Alam nyo na, 14 anyos pa lang ako. Nagsimula na akong makianihan. Kaya ayan, unti-unting nakaipon hanggang sa nakapagpundar. Marami rin namang ganun dito sa atin. Yung iba nga sinasama pa ng mga magulang nila para makianihan. Pero ikaw, ang laki na ng lupa mo at ngayon may negosyo ka pang bigasan. Oo nga, Erning. Paano mong nagawa yun? Hindi na ako makasagot ng mga oras na yun. Inililihis ko na lamang ang usapan namin at itinutuon sa pagbibigay ng pagkain para sa mga katutubo. Mukhang bago rito ang kasama mo, Erning. Sino ba sila? Mga kababata ko po. At ngayon po mag-asawa na silang dalawa. Baste at Piling. Ito nga pala si Tatang Tunying, isang manggagamot sa lugar na ito. Siya ang naging tatay ko rito sa tuwing nagbabahagi ako ng pagkain. Magandang araw po sa inyo. Hello po. Alam ba ninyong mag-asawa na itong si Erning
ay matagal nang nagbibigay ng pagkain dito sa amin. Napakabait ng batang ito. Imbes na ang kininya ang lahat ng biyayang ipinagkakaloob sa kanya ay binabahagi pa sa amin. Kaya sobra-sobrang pasasalamat namin dito kay Erning. Napakaswerte nyo. May mabuti kayong kaibigan. Siya nga pala, Basti at Piling. Isa ito sa mga sekreto ko, ang pagbabahagi ng pagkain. Di ba tinatanong nyo sa akin? Nakasad naman sa banal na aklat na ang ika-10% natatanggap natin, maaari nating ibahagi sa mga taong nangangailangan, tulad ng mga taong naninirahan dito. Kaya na rin siguro mas lalo akong pinagpapala dahil sa hindi ako madamot sa kung anong meron ako. Pero nakadepende yon sa mga totoong taong nangangailangan. Kayong dalawa pa lang ang nakakaalam nito. Kaya kung maaari lang wag na nating ipaalam pa sa iba. Ang galing mo, Erning. Paano mong natututunan ang lahat ng yan? Samantalang hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral. Pero yung karunungan na meron ka na ginagamit mo sa ngayon ay unti-unting nagbubunga. Huwag kayong masasaktan ha. Hindi naman lahat ng nakapagtapos ng pag-aaral ay may magandang buhay. Pero hindi rin naman lahat ng hindi nakapagtapos ay walang magandang buhay sa ngayon. Nakadepende lang yun sa tao kung paano siyang magsusumikap. Dahil na rin siguro sa tindi ng pinagdaanan ko sa buhay. Lumaki akong walang mga magulang. Iniwan pa ako ni lolo. Kaya mas lalo akong nagpursige para hindi na maranasan na magiging pamilya ko balang araw. Para akong sinampal ng katotohanan dun ah. Sa bagay nga no, may puntong sinasabi mo. Pero hindi ko sinabing hindi nyo pag-aralin ang anak nyo ha. Kapag may oportunidad para makapag-aral, samantalahin yon. Dahil yun ang unang baitang para matuto ang isang bata. Ako kasi wala nang ibang opsyon. Kaya pinili ko na lamang na maghanap buhay. Ayan at mukhang natapos na natin ang pagbabahagi ng mga pagkain. Ano bang pakiramdam ninyong mag-asawa na nakasama kayo ngayon sa pagbabahagi nito? Ganito pala ang pakiramdam, Ernie. Ang hirap niyang ipaliwanag na para bang nanggagaling sa puso namin ang bawat pagkain na ibinibigay. Kahit na nga hindi pa nanggaling sa amin ito Pero yung saya, walang mapagsidlan. Kaya kung ako sa inyo, kayang-kaya nyo rin gawin ito. Basta may sobra lang Kung ilang porsyento lang ang kaya ninyo, yun yung maaari ninyong ibahagi. Maya-maya pa'y nagpaalam na kami sa mga katutubo. Muli na naming binaybay ang daan, sakay ng kalabaw, habang ang mag-asawa naman ay nasa likuran na nakaupo sa aking kariton. Paano ba yan, Erning? Hanggang dito na lang kami ni Baste. Malapit na rito ang tahanan namin. Salamat sa pagsama mo sa amin dun Hindi namin alam na ginagawa mo pala yun para makatulong sa ibang mga tao. Sige at salamat din sa pagsama ninyo sa akin. Hayaan nyo sa susunod. Sasabihan ko uli kayo. Yun ay kung gusto nyo pa uling sumama sa akin. Oo naman, Erning. Kawang-gawang misyon mong yun. Kaya hindi kami pwedeng mawala. Mahalay mo balang araw. Isa na kami sa makaambag sa'yo para makatulong. Sa patuloy kong pamumuhay ng mag-isa, dumating na rin sa akin ang pagkakataon na nagkaroon ako ng kabiyak. At ang kinaganda pa noon, hindi na ako nag-iisa sa pagpapalago ng aking hanap buhay. Naging katuwang ko si Madel upang mas lalong lumago ang aking bigasang negosyo. Kami na ang nag-aangkat ng mga bigas sa aming lugar habang dinadala naman namin ito sa mas malaking pamilihan ng mga bigas sa syudad. Patuloy na lumago iyon. Hanggang sa makapagpundar kami ng bahay na pinapangarap namin ni Madel, pati na rin ang sasakyan na noon ay sa panaginip ko lamang nakikita. Erning, nagdadalang tao na ako. Sigurado ka ba dyan, Madel? Oo naman. Ito tingnan mo. Ipinakita sa akin ni Madel ang isang pregnancy test at doon ngay nakumpirma namin. Natatay na ako ng mga oras na yon at nang makalipas pa ang ilang mga buwan, lumabas na ang panganay kong anak na isa ring lalaki. Anak, ipinapangako ko sa iyo, hindi mo na mararanasan ang lahat ng naranasan ko. Lumaking walang mga magulang at ang lahat ng meron ako ngayon, 3 palapag na tahanan at ang 4 kong sasakyan, pati na rin ang ating lupain ay mamanahin mo. Okay mga kaiwaga, hanggang dito na lang ibinahagi sa ating kwento ni Erning. Napakagandang kwento. Marami tayong mapupulot na aral na kahit na nga sobrang dapang-dapa na siya noon, hindi pa rin siya tumigil sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Sabi nga sa kasabihan ng iba, habang may buhay, may pag-asa. At kung patungkol naman sa mutya na ibinigay sa kanya ng duwende, siguro para sa akin, kahit na gaano pa karami ang pampaswerte mong mutya, kung hindi rin tayo magsusumikap, wala ring epekto ang lahat ng yon. Ang kagandahan lang kay Erning, sinabayan niya ng sipag, pagpupursige at pagtulong, kaya naman mas maraming binubuksang oportunidad sa kanyang mutya na kanyang pinangangalagaan.
At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga. Kwento ni Erning. Walang eksaktong taon, lugar, ng